Amen? Kaya sabi doon, plenary, complete, then verbal, the very words of God, ang nababasa natin. Kaya nga word of God ang tawag, no? Yung ating Bible. Then, may tatlo po, no? Review lang ito sa about isa kasi mahalaga po ito, pundasyon natin. Revelation, inihayag ng Diyos sa tao, yung sa mga author, yung kanyang nais ihayag na plano, kalooban niya, inihayag niya doon sa mga author natin, writer sa Bible. Then from the writer to the Bible, yung copies, no, yung manuscript na sinulatan nila, that's inspiration, inspired ng Holy Spirit na isulat nila, kaya very words of God. Then pag tayo nagbasa ngayon, tayo ay modern, no, modern day readers or interpreter ang tawag sa atin. Kasi every time na binabasa mo yung Bible, actually nag-interpret ka kung ano yung ibig sabihin nito. So, tayo po ay pag once nagbasa ng Bible, kailangan mag-pray sa Holy Spirit para ma-illumine yung hearts natin, maunawaan natin anong ibig sabihin nito. Although mayroon tayong rules, may principles, but higit sa lahat, nandyan yung Holy Spirit. So, illumination po yung tawag doon. Illumine our hearts. So, yan po. Then, ngayon sa gabing ito, pag-aralan po natin yung last time po na continuation po ito actually. Sabi dito, sa 7 na po tayo, what are some errors in thinking that can affect one's interpretation of the Bible? So, ano ba yung mga errors? So, makita natin, ano yung tama? Binigyan tayo ng 10 rules. So, pala, no, yung 10 rules natin. Understand the Bible grammatically or literally. Then, understand the Bible historically, culturally, contextually, literarily. So marami siyang literary genre ang ginamit, parable, narratives, proverbs, psalms. So at next po is understand the Bible logically. So yung 6 po. At last time, yung naalala niyo po, no, last Thursday na pinag-aralan po natin, may 4 po, no, as the Bible as divine book. Ito yung nakaiba sa mga libro na binabasa natin. The Bible is inerrant. Ibig sabihin, without error. Makaasa ka kapatid, pag nagbasa ka ng Bible, is the Word of God, walang error. Tawag doon, inerrant. Amen? Without error. Or, it will not contradict. Ibig sabihin, pag binasa mo yung Genesis, nagbasa ka sa bandang Gospels, hindi yan mag-contradict kasi isa lang ang author niyan, the Holy Spirit. So, it will not contradict. So, yung isa natin is, the Bible is inerrant. Then, number 7 or number 8, the Bible is authoritative. So the sole authority sa ating pananampalataya is the Bible. Hindi yung church, hindi yung founder, or sino pa yung mataas na may katungkulan, but the sole authority is the Bible because it's the Word of God. Then number 9, the Bible has unity. Amen. Ibig sabihin, united yan sila. From Genesis to Revelation, may unity yan. Pag may tema, hanggang hanggang New Testament, the same yung team. Kasi isa lang ang author actually na nagsasabi niyan sa lahat ng writers, it's the Holy Spirit. Kaya may unity yan. Hindi magko-contradict ang ating Biblia. Then lastly, the Bible has mystery. So napag-aralan po natin, no, may mystery siya na may mga bagay na hindi inihayag ng Panginoon. Actually, yung ni-reveal niya yung gospel, no, kay Apostle Pablo, it is hidden in the Old Testament actually. Then sa New Testament, kay Apostle Pablo, ni-reveal niya about sa atin. Amen, yung about kay Christ. So, may mga mystery. Example, Trinity, no? Alam natin Trinity na we believe in the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then, as one God. So, 3 person in one God, the Holy Trinity. So, yung pong pananampalataya natin, no? Naniwala tayo doon. But pag tiningnan mo at pag isa-isa mo talaga yung Holy Trinity, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, malawak ito. Actually, infinite yung mystery nito. Kaya limited yung ating understanding. So kung ano lang inihayag sa Bible about sa kanyang kalooban, ano yung plano niya, yun lang ay grasp natin. May mga bagay na hindi na niya ni-reveal sa atin, that's mystery. At someday, pag pumunta tayo ng heaven, maaaring i-reveal sa atin ni Lord lahat. Okay, so may mystery ang Bible, may hidden. So, but of course, ni-reveal niya pag nais niyang isabihin sa atin. So yan po, no, yung napag-aratin last time. But dito na po tayo. So ibig sabihin, mayroon din daw mga errors kung saan sa pag-interpret. So isa po yan kasi isa lang yung Bible natin, isa lang yung Word of God. Actually po, isa lang yung interpretation ng Bible. Pag binasa natin yung isang verse or isang passage, may original talaga yan na interpretation.
from the author. Halimbawa, ang author is Pablo, si Apostol Pablo. Mayroon talaga siyang intention na sinulat niya ito. Ibig sabihin yung author, may message na original, mayroon ding original na audience. So sa time niya, no? So ibig sabihin, isa lang yung ibig niyang sabihin na intention niya sa bakit niya sinulat ito. O si Isaiah man, o si Matthew. So isa lang intention nila, but the application ay marami. Kaya magtaka tayo, bakit isang verse sa Bible, ang bawat pastor, iba-iba, o yung mga nagtuturo, iba't iba yung application. Okay lang yon. Basta't mahalaga, nasa tamang interpretasyon sa original na interpretation niya. So of course, iba-iba kasi yung style ng mga pastor o mga teacher sa pag-preach o sa pag-teach. But as long as hindi siya nag-misinterpret doon sa mismong intention ng author. Okay? So yan po, one interpretation na original but many application. Kaya halimbawa, John 3:16, ilang sermons yan, pwede. As long as tama yung interpretation from the original. Okay. So dito po, what are some errors in thinking that can affect one's interpretation of the Bible? So mayroon palang nakaka-apekto din. So pastor, kung pare-pareha naman pala yung interpretation, dapat tama lahat tayo. So tama sana, di po ba? Isa lang naman pala ibig sabihin ng author na yon. Bakit pagdating sa atin, iba't ibang interpretation? So tandaan po natin, yung binasa natin na Bible o sulat, that was napakatagal na ng panahon. At sabi nga, habang tumatagal yung panahon, marami nang nabago. At ang ginagawa po, may mga iba na dinagdagan, may iba't na binawasan. Kaya yung ingatan natin, dapat ibabalik natin doon sa original, yun ang tawag exegesis, no? Tamang exegesis. So yung original niya, doon natin kunin, huwag ka agad mag-apply sa modern. Kasi pag ngayon na tayo nag-apply, maaring bago na yung interpretasyon natin sa original na intent ng author. So balikan natin sa mismong ancient text na sinabi mismo ng original author. So sabi dito, mayroong mga common errors. Okay, so tandaan po natin, no? Kasi pag nagbasa tayo, kaya pala may ibang interpretasyon ang Biblia na isa lang naman pala intention ng author na sinulat niya ito. Of course, the inspiration of the Holy Spirit. Sabi dito, there are many common errors in thinking that can have a strong effect on how we look at the Bible and interpret it. Here are 4 such errors. So ito po yung 4 na error, no? Pero of course, mga sabi sa A, 4 po. Simply believing that having a pure heart is enough. So, ibig sabihin, pag nag-interpret tayo ng Bible, sasabihin mo lang na pure naman yung heart ko sa pagbasa ko ng Bible. Kaya dapat tama yung interpretasyon ko. So isa yun. Iba sasabihin na hindi naman dapat mag-aral na ng hermeneutics or sa tamang mga rules. Basta pure yung heart ko sa pagbasa, ano na yun, automatic na. Tama na yung interpretasyon. So kung lahat ng tao ganun, so tama lahat yung interpretasyon. Okay, so Romans 10:2. And next po, number 2. Number 2, Mike. Okay, letter B. Simply believing that if I pray and ask the Holy Spirit, He will give me the correct interpretation. Okay, simply believing, no? Nananiwala ka, nananalig ka na pag once I pray to the Holy Spirit, ibibigay niya sa akin kaagad yung tamang interpretasyon. Actually, my point, no? Kasi sabi ko nga, bago tayo magbasa ng Biblia, kailangan magpasakop po natin sa Banal na Espiritu kasi hindi natin maunawaan yung mga malalalim na bagay, spiritual things, kailangan nating hilingin sa Banal na Espiritu. Pero sabi dito, if simply, no, naniwala ka lang na pag nag-pray ka, correct ka agad yung interpretasyon. Pag bukas ng yung mata or nag-pray ka, nakapikit, pagbukas ng yung mata, pagbasa mo sa Bible, tama na kanya yung interpretasyon. So, pwedeng ganun ang kumbaga, sabihin natin, expectation natin, no? So, actually, itong mga 4 na errors, ay madaling anuhin natin ito. Pwede nating baguhin, no? Sabihin natin, hindi lang pala mag-pray, kailangan ko rin palang malaman yung tamang pag-interpret. So pagsamahin yon, of course, no? So letter C, simply believing that every commentator or every pastor who has expounded a particular passage has done so correctly. So yung underline po doon is correctly, no? So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pag narinig mo yung isang nagtuturo, automatic ka agad
na tama na yung kanyang sinishare. So anong gagawin natin ngayon? Sabi sa Acts 17:11, para tayong mga Bereans. So titingnan din natin sa ating Biblia, i-check din natin kung tama ba yung interpretasyon. Amen? So hindi lang simply believing na kung ano, halimbawa, nagbasa tayo sa o nakinig tayo sa mga online o sa mga media, no, sa internet, kung anong platform, no, na may napakinggan ka. Pastor, excuse, hindi Opo. naka-record yung lesson. Ganun po ba? Opo. O, sige lang po. So, pero okay naman yung copy, no? Okay po, kaya lang di ba dati nire-record nila yung lesson? Okay, okay. Sige po. Kung may unigesimas. Wala po sa atin si Ate Vicky, no? Nag-request po siya kanina na facilitate. Pero po, mayroon po tayong tawag nito po, PowerPoint. So actually po yung nabanggit ko po kanina, review po yon Sterlovirus, no? Yung mga sinabi ko kanina, naka-record yung last week. So ito ngayon, ito yon yung hindi isa naka-record, no? Okay. So pero pag may PowerPoint kayo, masusundan nyo pa rin po. Okay, so thank you, Sterlovirus. At letter D, simply believing that such accuracy is not really important. So makita nyo po, no? Sabi lang dito, simply believing. Ibig sabihin, okay, ayan po, naka-record na. So salamat po sa ating staff, no, sa Siblings for Christ. O salamat po, no, sa ating founder si Brother Roland. Salamat at sa lahat ng staff, no, ng SFC. Okay po, so Brother Mike, thank you din. Okay, so sabi po dito, simply believing na lahat daw ng simply believing, sabi kanina, that such accuracy is not really important. So, ano ibig sabihin nito? Na hindi naman kailangan accurate yung pag-interpret natin, Pastor. Basta binasa natin yung Bible, okay na yun. Nag-pray naman tayo, so okay na. This Kaya call is now doon being nagkakaroon ng recorded. error. Kasi parang sinabi lang natin na okay na ito. Basta mag-pray ako or basahin ko lang ito ng may pure heart, okay na. So actually, pag pinagsama mo itong apat, nagpi-pray ka, then nag-hiling ka sa Holy Spirit, alam mo yung rules, paano interpret. Pag pinagsama mo actually yun, that's powerful, no? Mas maunawaan mo. So ibig sabihin, hindi lang nasabihin mo na, di ko na kailangan yung hermeneutics dahil nag-pray naman ako. Or hindi ko na kailangan dahil hindi naman kailangan na accurate yung pag-interpret ko. So doon nga lumalabas na maraming misinterpretation. Okay? So yan po. So kaya mayroon tayong hermeneutics. Kaya thank God na mayroon tayong mga rules, principles, paano natin ma-interpret ang isang passage sa Bible, lalo na pag symbolic, no? Lalo na pag figurative. Amen. So kailangan nating malaman, no? Okay. So number 8, so ito yung purpose natin, bakit mayroon tayong hermeneutics na study. So what are some of the factors that make interpreting the Bible a challenge? So may mga factors din sa pag-interpret natin sa Bible. At hopefully, no, pag natapos natin itong study natin sa hermeneutics, next time pag nagbasa ka ng Bible, iba na yung mas ma-widen yung pananaw natin. Oo nga pala, natakil namin ito at na-interpret namin sa tama, no? Sa accurate na pagka-interpret. So much better, no? Of course nabasa but na-upgrade tayo. Okay. Sabi dito, letter A, there are things within us that compound the problem. So bilang interpreter, tayo po, pag nagbasa tayo ng Biblia, automatic interpreter tayo. Amen? So hindi ibig sabihin na may iba na mag-interpret sa atin, but tayo mismo, pag binasa mo, may sarili ka interpretasyon, parang built-in siya, na pag binasa mo, ito yung ibig sabihin nito. So automatic agad paliwanag, okay? So but hindi pala, kasi merong mga things sa atin na nagkaroon ng problem sa ating pag-interpret ng Bible. Amen? Tingnan po natin. Okay. So number 1, okay, Brother Mike? We all have traditions. Yan. Isa yan, no? Yung underline doon. Tradition, underline, traditions. That can cloud our perspective and limit our openness to the truth. Matthew 15:6. Kasi po ang tradisyon, lalo na sa atin, no, Pilipino, marami tayong tradisyon. Actually, ang mga tradisyon na ito ay iba pa oral, no? Kumbaga, transfer ito galing pa sa mga kanininuan.
na ito yung paniniwala, itong tradisyon. At itong tradisyon na ito makakaapekto sa pag-interpret mo ng Bible. Amen? Ng passage, okay, ng scripture. So, makakaapekto ito. So, ang gawin po natin, kasi ang tradisyon ay mabigat din yan, lalo na sa mga bansa na talagang traditionally, kumbaga, mas yung tradisyon, yung paniniwala nila. Kaya once binasa nila isang passage, then nag-contradict sa tradisyon, may possibility na mas paniwalaan nila yung tradisyon kaysa doon sa binasa na passage. Amen? So mahalaga po yun, nakaka-apekto yung tradisyon. Then, sa Matthew 15:6 po yun, no? Number 2, sabi dito, we all have personal opinions. So within ito within, sa atin to, pag nag-interpret tayo ng Bible. Number 1 kanina, maaring may tradisyon tayo na dala-dala, yung background natin, kultura, no, yung kung saan tayo lumaki, maraming tradisyon sa ating surrounding, sa ating family, na sinusunod natin. So pagbasa mo ngayon ng Bible, at yun ay nakita mo na, traditionally, mas paniwalaan ko itong tradisyon. Kaya ma-apply mo doon sa binasa mong passage. So pwede itong magkaroon ng misinterpretation. Then, sabi dito, we all have personal opinions. So iba-iba rin tayong opinions, no? Kaya pagbasa mo ng Bible, ako, si sister, si brother, magkaiba tayo ng mga opinion, pwedeng ma-apply din ito at maipasok doon sa text na ating binasa. Kaya nga, very common ang ICGCs. Amen? Ibig sabihin, yung opinion mo, ipapasok mo doon sa text na gusto mong palabasin. Ibig sabihin, yung text mismo, yung passage mismo, magbaback up ngayon sa opinion mo. Amen? So mahalaga po yun. Tandaan po natin, no, na hindi dapat yung opinion natin yung mag-interpret doon sa mismong passage, but hayaan natin na kung ano yung original intent ng author, yun dapat ang interpretation. Then yung opinion natin, ipapasakop natin doon. Amen? Because this is the word of God, yung binasa natin. Amen? Hindi ito sulat ng tao, but the word of God. Sabi dito, we have our personal opinions, preferences, and theological persuasions that can stand in the way of pure reading of the text. So maraming mga opinions. Ang bawat tao may opinion, may bias. Kaya pwede itong makakaapekto talaga sa pagbasa natin ng Bible, ng passage. Number 3, we all have certain experiences. Ito pa, no? Yung mga karanasan natin sa buhay that can influence how we read a particular passage. So yung mga karanasan, nakakaapekto na ito. Kaya once nagbasa tayo, yung opinion mo, yung tradisyon na mayroon ka, yung karanasan na mayroon ka, ipapasakop mo dapat yun. Kasi alam natin na itong author, itong passage na ito, may intent ito na original para sa reader. So hindi tayo ang pinakausap ng author, but mayroon siyang original reader, original interpreter, original audience na kung saan doon natin kunin mismo yung original na interpretation, hindi yung sa atin ngayon. Kaya once pinasok mo yung karanasan mo doon, magbago ngayon yung pag-interpret mo sa Bible. So ang mangyari, mayroong interpretation, misinterpretation ang mangyari. Okay? So, opinion, karanasan, or tradisyon, wag nating ipasok doon sa Biblia, sa passage natin. Hayaan natin na mismo yung Word of God mag-speak kung ano yung kanyang nais na iparating, no? Ano yung kanyang sinasabi talaga. Okay? Number 4, letter B, sorry. Kanina, yung galing sa atin, no? Mayroong ng tradisyon, may karanasan, may opinion. Ngayon naman, there are things in God's revelation that compound the problem. So hindi nagka-problema ang Diyos, no, sa pag-interpret o sa pag-reveal sa atin. But actually, dahil maraming ways kung saan kino-communicate ng Panginoon ang kanyang salita, ito rin yung bantayan natin sa ating or maging aware tayo sa pag-interpret natin sa mga passage na ating babasahin. Okay? Number 1, God used a wide variety of people to communicate His message. So from Genesis to Revelation, ang daming ginamit niya. Okay lang sana kung isang tao lang, no? Kung si Moses lang, alam mo na hanggang bandang kilala mo na si Moses. But what about maraming tao ang kanyang ginamit to communicate His message? So kailangan mong anuhin yung background ng tao na yon,
kailangan mong pag-aralan kung ano yung kanyang mga ginagawa kasi nakakaapekto yun sa kanyang, bakit sinabi niya yun? Ano bang kanyang sitwasyon? So mahalaga po yun. Number 2, God used a variety of literary styles. Of course, yun sa people, no? Sa author pa lang natin, 40 authors ang ginamit ni Lord na sumulat. Kaya iba't iba yung, kaya pagbasa mo ngayon, sulat ito ni Solomon. Parang mga kasabihan, proverbs, wisdom. Kasi alam naman natin, si Solomon is the wisest man, of course, except Jesus, no? Siya ang pinaka wisest man, no? Na alam natin. So pag sumulat siya, may mga wisdom. So pag iba naman ang sumulat, iba namang literary genre ang ginagamit nila. Pag si Paul naman, letters, narratives, so didactic messages, iba't iba yung ginagamit nila. So depende rin yun, kaya anuhin natin sa pag-aral natin, no? So sa next po ng mga lesson natin, isa-isahin po natin yan. May mga figurative, papaano yung isang book na ito i-interpret, isang passage. So number 2, God used a wide variety of literary styles to communicate His message. So maraming genre, no, literary. So pag-aralan po natin, huwag kayong mag-alala. Sa next natin ng mga topic, isa-isahin po natin yan. Yung mga figurative language, symbolic, so allegories, mga metaphor, pag-aralan po natin yan sa susunod, no? Number 3, God used many different methods of communication to His people. So, hindi lang maraming taong ginamit sa pag-communicate niya, pag-reveal niya ng kanyang kalooban na nais niya sabihin sa atin, and that's the Word of God, yung nabuo yung Bible. Maraming literary genre, maraming klase ng style, no? Yung mga parable, wisdom. So, iba't iba. Hindi lang yon, marami ding methods, no? Kaya ang Bible natin is hindi lang pala isang basahan na okay na naunawaan ko na lahat. Kaya kailangan pala natin pag-aralan din yung mga genre na ginamit, literary, no? Din yung methods niya, paano siya mag-communicate. So sabi po sa Hebrews 1:1, basahin lang po natin. May request, no? Sino pwede magbasa? Hebrews 1:1. Yan naman, para marinig ko yung mga boses niyo. Hebrews 1:1. Kahit anong translation, Tagalog or English, okay lang po. Hebrew. Good evening po, ako na lang po. Rachel, sige pa. Hebrews 1:1. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Amen. Amen. Thank you, Sister Rochelle. Anong sabi doon sa binasa ni Sister Rochelle? In the past, no, God spoke to our ancestor through many times in various ways. Maraming panahon, iba't ibang panahon, maraming paraan. Amen. So ano itong mga ways? Kasi mahalaga ito. Kasi pag interpret natin sa Bible, pag aware ka na, hindi na pala isang method. Na pag isang method, pag alam ko na itong method na ito, tuloy-tuloy na yan, alam ko na. Pero paano kung maraming paraan, ino-communicate ni Lord yung kanyang kalooban? Kaya dapat malaman din natin. Amen. So, medyo may idea na tayo ngayon. Pagbasa ko pala ng Bible, isipin ko na maraming ways para si Lord na ginamit. Kailangan kong malaman din yun. Okay. So, okay po. So, yan. Thank you, Sister Rosel, sa pagbasa. Okay, tingnan natin. Brother Mike, next po. So, kayo po, kung hindi kayo makakuha ng pag-notes, no, pagsulat, pwede nyo picturean or mayroon daw po sa group chat natin, pinicturean lahat. Then, kopyaanin nyo lang po doon. I-review na lang po, no? Okay. So, sabi dito, the following list is taken primarily from interpreting the scriptures by Conner and Malmin sa page 5 and 6. Ito pong sinasabi. Okay. So, ways God has spoken. Yan po, kung nag-notes kayo, ways God has spoken. Kasi sabi sa Hebrews 1:1 kanina, yung binasa ni Sister Rochelle, maraming paraan, maraming methods, or maraming ways si Lord nangungusap. Hindi lang pala isang paraan lang. So maraming paraan. So number 1, letter A, dreams. Yan, okay, dreams. Ano na yung dreams? Panaginip. Amen. So, nangusap siya sa pamagitan ng panaginip. Okay. So, dreams. Anong sabi sa dreams? A succession of images, thoughts, or emotions passing through the mind during sleep. Yun. Di ba? Pag natutulog tayo, nanaginip ka, nangungusap si Lord sa'yo, naka-experience ba yung iba? No?
habang natutulog ka, then may nangungusap ang Panginoon sa iyo. So, ganun din sa ating Bible. Nangungusap si Lord habang natutulog, no? So habang natutulog, may mga word si Lord na sinasabi. Okay, so sa Numbers 12:6, yan po, no? So hindi na natin maisa-isa, no, yung mga verses dito. Of course, may supporting verse dyan. Isulat nyo po para alam nyo na saan ba natin matagpuan ito sa Biblia. Yan po. Numbers 12:6. Yan po ang isang verse po natin dyan about sa dream. So ito po, nangungusap si Lord sa pamagitan ng panaginip. So isa yon sa ways niya na nangungusap siya. Okay? Sabi po dito, basahin ko na lang po, isang verse lang basahin natin dito sa 12:6. Okay? Sabi dito, yung nagsalita si Lord, no, kay Moses, Aaron and Miriam, yung kapatid niya, si Aaron, si Miriam at si Miriam. Sabi dito, he said, "Listen to my words. When there's a prophet among you, I the Lord reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams." So yan sabi ng Panginoon, no? Kanila Aaron at Miriam, of course, nandun si Moses. At pangalawa, of course, alam natin, no, yung sa Matthew 1:20, nangusap din si Lord kay Joseph, yung stepfather ni Jesus, in dreams. So habang natutulog siya. Okay, letter B, so dreams po, no? Isulat niyo po kung nag-notes kayo. Letter B, visions. Yan, marami po yan, no? Yung visions na nangusap si Lord, pangitain. So ang kaibahan ng dream sa vision, ito po, no, yung vision, something presented to the mind through other than natural means of sight while awake. So kasi ang natural natin, nakikita mo, so ano man nangyari sa paligid mo, sa surrounding mo, but dito po, gising ka, pero may something na in-open si Lord sa yung spiritual, no? Na may pinapakita si Lord sa iyo. Yun ang pangitain, yun ang vision. So ibig sabihin, seeing with the eyes open in the spiritual world, a supernatural appearance that conveys a revelation. So ibig sabihin, habang gising ka, yung dream kanina, tulog ka, may nangungusap si Lord, may pinapakita sa iyo, then ito vision, gising ka, may pinapakita si Lord sa iyo ng mga spiritual, about sa spiritual things, no? Na pinapakita sa iyo. So example po yan, sa Joel 2:28, of course sa books Acts 2:17, isulat niyo na lang po, no? So kung nag-take note po kayo, then basahin na lang po natin. Yan po yung sinasabi na vision. At alam mo ba yung promise ni Lord sa atin, no? From Joel pa, from the book of Joel. Sabi doon, you will see visions. At hindi lang yon. Nung sinabi ni Lord na magbibigay siya ng mga pangitain, of dreams, visions. Sa Joel pa ito, Prophet Joel sa Old Testament. Then sa Book of Acts, sinabi din dito, inulit ni Peter, no, in the inspiration of the Holy Spirit. So basahin nga po natin. Sa panahon natin ngayon, sabi doon, in the last days. Okay, Acts chapter 2:17. Sino naman pwede magbasa dyan? Acts 2:17 or Gawa 2, chapter 2, verse 17. Kaya ready po tayo, no? Maraming nangungusap pa rin si Lord hanggang ngayon sa atin. Acts 2:17. Amen po. Yan, sige po. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Thank you, Sir Louie. Yan po. Maraming salamat. So sabi doon, Acts 2:17. At actually, itong Acts 2:17 na sinabi ni Peter, kinote lang po actually niya. Galing ito sa Joel 2:28. Sa prophet, no, sa Old Testament. Kinote niya ito, na sabi doon, sinabi ng Panginoon na yun nga, mag-prophesy, yung sons and daughters, then yung young men will see visions, then yung old men will dream dreams. Sabi doon, pag na-pour out na yung Holy Spirit, at kailan na-pour out yung Holy Spirit, yung Spirit of God? In the book of Acts, chapter 2, no? Chapter 2, verse 4. Doon nag-akyat si Lord sa langit, then during Pentecost, pinur out niya sa 120 disciples, yung Holy Spirit, they speak in tongues, and iba't ibang wika, no? Doon nag-start yung outpouring of the Holy Spirit. Yung sabi doon, in these last days,
nabanggit kanina ni ate, no, binasa niya, in the last days. Ano ibig sabihin? Last days na sa atin ngayon, sa panahon natin, in these last days. Marami pa ring vision, dreams, ipapakita si Lord, mangungusap pa rin sa atin. But tandaan po natin, hindi siya mangungusap na outside the Bible. Okay? So, mangungusap siya kung ano na yung sinabi niya. Ipapakita niya sa atin mga pangitain. Kaya ready po tayo, no? Maging sensitive tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Of course, dito po, ganyan siya nangungusap sa kanila, no? Nung time na yon na binigay niya yung kanyang revelation. Letter C, so dreams, visions. Then number 3, angel of the Lord. So sa pag binasa po natin yung Old Testament, magtataka kayo, mayroong angel, mayroon ding angel of the Lord. Pero tandaan po natin, sa mga translation sa ating English, of course sa Hebrew siya nakasulat. Pero sa translation ng ating mga Bible, makita nyo doon, ginagawang capital letter. So pag capital letter, angel of the Lord, ang ibig sabihin doon, siya yung theophany. Ang tawag doon theophany. Anong ibig sabihin ng theophany? Theophany, which is a manifestation and revelation of the Lord Jesus Christ before His incarnation. Pag sinabing before His incarnation, bago pinanganak si Kristo, di ba dumating siya dito sa mundo, pinanganak siya. But before pa lang si Jesus pinanganak at pinangalanan, of course, ang nagbigay ng pangalan sa kanya, ang Diyos, no? Napangalanan siyang Jesus. Bago pa lang siya pinanganak o dumating sa mundo, actually nag-exist na siya sa Old Testament. And before, of course, God siya. One God lang pinaglikuran natin, no? Yun ang tinatawag na theophany. Nagpapakita na siya doon. Of course, hindi sa katawang tao kasi hindi pa siya dumating sa mundo, pinanganak. But as theophany. So pag sinabi ng angel of the Lord, siya yung nagpapakita sa kanila in the form of angel or ano yung kanyang itsura, nagpapakita siya. At sabi dito, pag binasa natin sabi doon, Genesis 18, of course, di na natin mabasa sa gabing ito, but tingnan nyo lang, kay Abraham, nagpakita siya. The angel of the Lord, sabi doon, nagpakita kay Abraham at sinabi na magkaanak sila ni Sarah. At tumatawa nga si Sarah, yung kanyang asawa. But yung napakita sa kanila doon is a theophany, no? Manifestation, pre-incarnate Jesus ang nagpakita doon. So angel of the Lord, so mahalaga po yun, no? In the Old Testament. At maging sa Judges, kay Gideon, nagpakita din siya kay Moses, no, sa burning bush. Then, of course, kay Daniel. So yan po, angel of the Lord. Tandaan po natin, no, that Jesus already exists. Kaya bago pa lang nilalang ang mundo, nandiyan na yung God the Son, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They exist already. Of course, at sa panahon ng Old Testament as theophany, then sa New Testament as Jesus, no, na-reveal siya sa atin. Then letter D, similitudes. Ito yung mga shape or form or model. Pag binasa mo kasi yung Bible natin, lalo na pag nagbasa ka sa book of Exodus, yung mga ibang sa Hebrews, may mga sinabi doon mga pattern, mga form. Sabihin mo, ano bang kinalaman nito sa pag-aral ko? Mahalaga po yun dahil may meaning yun. Amen? Kaya mahalaga sa hermeneutics natin, alam natin may mga symbols, may types, may model, may forms. Ito po yun, yung similitude, sabi doon, a shape or form of model or pattern, resemblance or likeness similar to the real. So similar lang, hindi po siya yung totoo but similar. Of course, sabi doon, a thing resembling a counterpart. Okay, sa Numbers 12:8, nakalagay po dyan, no? So, yan po sa Deuteronomy 4:12. Yan, sino po pwede magbasa sa Numbers 12:8? Sige po. Numbers 12:8. Sa Old Testament po tayo. Yan. Genesis, Exodus, Numbers, Pwede ko chapter po 12. basahin. Sige po. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Amen. Thank you, Sir Lovie. Thank you again. Amen. So, yan po. 12:8, no? Sabi doon, in the form of the Lord. So, nangungusap ang Panginoon. Amen. So, actually, itong conversation na ito nung time na
nangusap si Lord doon kay Miriam, kay Aaron. Siniwala sa kalang kapatid na propeta, si Moses. Amen, sabi ni Lord, kaya nagsalita siya in the form, no, of the Lord. Then letter E. Yan, E. Types. So marami ding types. May tawag tayong typology, no? Types. Sabi dito, a thing embodying qualities, characteristic of a particular person. So, pag nabasa tayo sa ating Biblia, mayroong mga types doon na actually siya yung binasa mo na person, si Joshua or si Moses or si Joseph, pero mayroon siyang ibig pang sabihin, no? A type. So mayroon usually yan a type na ni-refer kay Christ, no? So ibig sabihin maging aware tayo doon pag binasa natin na hindi lang pala ang ibig sabihin nito, mayroon pa palang nais i-reveal si Lord, no? So ito po example natin. Sabi dito, a particular person, the mark or impression of something to be imitated or avoided. An instance, sample, or specimen serving for illustration. So, halimbawa po natin no, sa Romans 5:14. Yan po. Romans 5:14. Basa po ulit. Sino pwedeng, hindi ko kasi makita lahat. No? Basta pag okay na po kayo, just raise your hand. Then, pakiread po, no? Pakibasa natin. Nakita ko po, 14. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin, by breaking a command as did Adam, who is a pattern of the one to come. Thank you, Sir Lovie. Ayan. Ano sabi doon? A pattern of the things to come. Pero ang binanggit ni Paul, si Adan, no? Pero actually, yung ibig sabihin ng type doon, manggagaling din kay Adan, a type, of course, person, no? Na kung saan, sabi dito, it's a reverse. Kasi si Adan, kung saan, yung sa 5:14, sabi dito, si Adam is a type of Christ. Amen. Siya yung sabing first Adam, but si Christ is the second Adam. Pag binasa po natin no, sa Romans. Anong ibig sabihin doon? Siya yung type, kasi si Adam, anong dinala sa atin ni Adam? Yung first Adam na create ng Panginoon. Brought destruction. Dahil nanggaling yung kasalanan natin sa kanya. No? Actually, yung sinful nature natin, namana natin, galing kay Adam. Brought destruction sa sangkatauhan. But what the second Adam brought to us, the type, si Christ po ang ibig sabihin dito. Salvation. Brought salvation. Amen. Thank you. Yan. So, yung first Adam brought destruction dahil sin ang binigay sa ating kasalanan, ang ating minana. But si Jesus, nang dumating siya, died on the cross for us, he is the second Adam, sabi doon, that brought salvation to us. So para may comparison, but actually pag binasa mo, bakit Adan din ang tawag sa kanya? He's a type. A type po siya, no? Ibig sabihin, hindi siya yung si Christ, si Adan, na si Adan is Christ, no? It's a type na kung saan si Kristo ang tinutukoy, no? So yan po. So marami po yan sa Old Testament actually, yung type. So maging aware tayo doon. Of course, ang pag-aralan po natin yan sa sunod natin ng mga topic. So sabi doon, yon yung types. Then letter E, and next po, copies. So may mga copies. Alam mo yung copy, kopyahin, no? A thing form after some pattern. So parang may kinopyahan. May original. Yun, nagpa-Xerox tayo, may mga Xerox machine tayo. Ilagay mo yung original mo na dokumento, paglabas niyan, may copy ka na. But the same yung laman noon, no? Sa mismong original. Pero hindi na siya original, copy ng tawag noon. But the same yung kanilang laman. Okay. Sabi dito, a thing form after some pattern, a thing resembling another its counterpart, emblematic of the real. Okay, so original, then copy, actually the same lang ang laman nila, okay? Hebrews 9:24, example po natin. Yan. Sige po. Hindi ko pa narinig. Sino pa bang iba dyan? May hawak ba na Bible or kahit cellphone, no? Hebrews 9:24. Yan po. Naunawa ko po yung iba, no? Kasi nagte-text sa akin, nag-message na medyo yung signal daw po nila mahirap, no? Kaya naunawaan natin. So kung nakikinig kayo, okay lang din po. Yan. So para po dito sa mga okay naman magbasa, sige po, pakinalam po. Hebrews 9:24. Sige po. Okay po. Okay lang Tagalog. Okay lang anong translation.
Sige po, Hebreo 9:24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Thank you, Sister Teresa. Salamat. Opo. Yun know, isa itong tatawag na copy. Of course, si Kristo, sabi dito, hindi siya nag-enter dito sa, kasi nung namatay siya actually dito sa mundo, no, yung kanyang kamatayan sa cross, yung kanyang pagbuwis ng kanyang banal na dugo, i-compare ito doon sa original. Sabi doon, sa time ng Old Testament, mga animal sacrifice ang kanilang ginagawa. Papasok sila sa temple, it is a natural, no? Natural temple. But dito po yung sinasabing original is nanggaling sa heaven, yung original. Ang copy, ito lang dito. Kaya pinapagawa actually dito sa Moses, mga copy lang ito, no? Kumbaga, ano yung original nasa heaven. Kaya sabi nga doon, yung instruction kay Moses, gagawa ka ng ganito. So may instruction that dapat nakasunod. So yung original is in heaven. So dito po naman sa Hebrews 9:24, sabi dito, for Christ, kasi before po yan, sabi doon yung mga sacrifices nila, yung mga earthly copies lang ito ng heavenly things. Ibig sabihin, pag nag-offer sila ng animal sacrifice, anong ibig sabihin doon? Para sa patawaran ng kanilang kasalanan. But temporary po, alam po natin yun. But nung si Kristo nag-offer ng kanyang buhay, sabi doon, hindi lang siya pumasok sa natural, no? Parang sa temple na ginagawa ng mga animal sacrifices, may priest, but siya ay pumasok. Sabi dito, sabi na sa Sister Teresa, for Christ did not enter into holy place made with hands, a mere copy of the true one. Amen? Ibig sabihin, may original. Hindi lang siya copy yung ginawa ni Kristo. At sabi dito, but he entered into heaven itself, now to appear in the very presence of God on our behalf. So, yung ginawa ni Kristo sa atin, yun ang real. Ang ginagawa ng mga animal sacrifice, just a shadow or a copy na magaganap. At si Kristo ang katuparan, ang kaganapan. Yeah? So, makita natin doon yung comparison. So, may mga copies, but yung original is heavenly things. Then, yung mere copy is yung natural. Yung mga ginagawa natin sa earth. Actually, yung temple, yung animal sacrifices, that's natural sa earth. But yung spiritual things, heavenly, yun ang original. So, mere copies lang ito. Actually, yung ginagawa natin. Ay yung ginagawa, lalo na ng sa time nila Moses. Okay. Then next po, FG, yeah, shadows. Ayan, nabanggit ko kanina, no? Yung mga, these are shadows only. Sabi sa Hebrews 8:5 na kung saan, pag binasa po natin yung book of Hebrews, marami po dong sinasabi, kino-compare, no? Yung shadow sa real. Okay, so, sabi doon, a faint and imperfect representation, an imitation of something having form without a substance, a dark figure or image cast on a surface by a body intercepting the light, a foreshadowing. So foreshadowing, no, ang term dito. Okay. So yun po yung shadow. So may shadow, then may reality, no? So usually sa Old Testament, it's a shadow yung kailang ginagawa. Then sa New Testament, when Jesus is revealed, yun ang true substance or reality. So pagbasa po natin, pag naka ano kayo ng ng mga shadows, no, na binasa nyo about foreshadowing, mayroon palang reality nito, no, lalo na sa sa New Testament, and it's revealed in Jesus. So sa Hebrews 8:5 po yun, no. Then next po, so copies, shadows, examples. So may mga examples. Sabi dito, a part of something taken to show the character of a whole pattern or model as something to be imitated or avoided. So may mga example din, no, na inaano yung ating Bible. Sa Hebrews 8:5, basahin nga natin isang verse lang, no, supporting our topic. So examples, ways and means na nangungusap ang Panginoon. Hebrews 8:5. Sino po makapagbasa? Hebrews 8:5. Ako po. Sige po. Hebrews 8. Step again, yes po. Who served the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle, for he said,
See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. Thank you. Salamat, Steve again. So malinaw po, no? Na pattern, may pinakita sa kanya in the mountain, no? Habang binigyan sila ni Lord ng instruction. So it's just example, no? Yung binibigay sa kanila. So example, isulat niyo po kung nag-notes kayo. Ways and means po ito, ways that God spoke. Okay, so letter H, the next po. Signs, yan po. So signs and wonders, yan, nangusap din si Lord. So a token in a place that which represents a signal to draw attention to something, mark or symbol having a specific meaning. Sa Exodus 7:3, no? May sign doon na inano si Lord sa Exodus 7:3. Okay? Sino nagbasa kanina? Sister Bugin, no? Sister Lovie, Sister Rochelle, yan, Sister Risa, salamat sa pagbasa. Meron pa po ba magbasa? Mabilisan lang po. Sige po. Exodus 7:3. Yan, thank you. Sige po, amen po. Brother Joper? Yes po, sige po. Exodus chapter 7 verse 3 po is, But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in Egypt. Amen. Amen. Thank you, Brother Joper. So yun po, no? Po. Signs. Alam naman po natin, no? Ano yung ginawa ni Lord doon sa kay Paraon, no? Yung mga signs na ginawa niya doon. Wonders. So yun po, no? Mga signs. At marami pa pong verses. Kung i-take nyo na lang po, din basahin nyo after po ng ating pag-aaral. Next po, sa signs, then, allegories. Yan. Ang ibig sabihin ng allegories, a comparison, sustain through numerous details, a symbolic. So, yung ating Biblia po ay marami ding symbolic. So, sa ating pag-aral ng hermeneutics, number 1 natin is understand the Bible grammatically or literally. Pero hindi lang doon. Isa lang yun sa rule. Pero pagdating sa time na pag binasa mo, hindi siya applicable yung literal and grammatical, pupunta ka ngayon sa figurative language, pupunta ka ngayon sa mga symbols, paano ito i-interpret. Okay? So sabi dito, a comparison sustained through numerous details, a symbolic narrative presenting an abstract or spiritual meaning using material forms. A story in which people, things, and happenings have another meaning, usually a moral lesson. So itong Galatians 4:24, ginamit ito ni Apostol Pablo na allegory. Patungkol ito kay Hagar at kay Sarah. No? Alam po natin, no, si Hagar at si Sarah ay yung naging asawa ni Abraham, no? Of course, ang tunay niya asawa si Sarah, na kung siya ang nanay ni Isaac. Si Hagar naman ay si Ismael, no? So ibig sabihin, mayroon siyang moral lesson na pinaparating. So basahin nga po natin, ito lang Galatians 4:24 para maunawaan po natin ano yung ibig sabihin, no? Mas mabuti ng Word of God yung ating i-support. Okay, Galatians 4:24. Sino Basahin po? ko. Sige po, yan. These things are being taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Amen. Salamat po, Stelovi. Yan. So, actually, nung sinabi na Apostol Pablo, binigyan niya tayo ng hint, no? Na sabi niya, these things are being taken figuratively. Ibig sabihin, pag figuratively, hindi mo siya interpret literally. Amen? So, binigyan na tayo ng hint. So, figurative language. So, mayroong mga methods din, may mga paraan paano interpret yung figurative language. At meron tayong isang topic dyan. Amen? So, figures of speech. Gagawin natin yan sa passage kung paano natin interpret. So, sabi niya, itong si Hagar, nag-represent si Hagar at si Sarah, na parehang asawa ni Abraham, nag-represent sila ng dalawang covenant. Amen? Sabi niya. One covenant is from Mount Sinai, and the other covenant, itong si Sarah nga, na free. Sabi doon. Sa verse 26 naman yon yung kay Sarah. So, representing, ibig sabihin, allegory ang ginamit niya. Hindi mo siya interpret as literal. Okay? So, yan po. The next, letter K, mysteries. So, after po siguro nito, mag-break muna tayo dahil 10 o'clock. Baka gusto nyo inom ng tubig or
rest muna, no? 5 minutes. Okay, mysteries. That which is secret and can be known only to the initiated truth, which can be known only by revelation. Yan. So, pag sinabing mystery, hidden ito. Kahit sa Old Testament, hindi sinasabi ng Panginoon, hindi niya inihayag sa kanila. Pero pagdating sa New Testament, may mga ginamit siya na kung saan inihayag niya kung ano yung kalooban niya, ano yung revelation niya para sa atin. Isang example lang ito sa Romans 16:25. Yan po. Marami nang nakapagbasa. Sino pa pong gustong magbasa? Yan, para marinig ko na ang boses niya. Yan, sige, Sister Lovelyn. Ito ako. Okay. Romans 5, sabi ko, purihin ang Diyos na magpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesus Kristo, pinakaral ko. Ang magandang balita niyan, isang hiwagang Amen. Salamat, Sister Lovelyn. Sa Tagalog na binasa niya. So sabi doon, yung mystery nga na inihayag kay Apostol Pablo, okay, inihayag sa atin. So sabi doon, sa English po, no, thank you sa pagbasa no, sa Tagalog. Sabi ito, now to him who is able to establish you in accordance with my gospel, sabi ni Apostol Pablo, the message I proclaim about Jesus Christ. So patungkol ito kay Kristo na kanyang pinoproclaim, yung kanyang sinishare na gospel, in keeping with the revelation of the mystery, no, hidden for a long ages past, but now revealed. Wow. So ni-reveal sa kanya at pasalamat tayo, no, na hindi nanatiling nakatago ito na mystery, inihayag sa atin na kung saan si Jesus Christ inihayag sa atin. Wow, thank you Lord. Okay, so break time po muna, no, Brother Mike? Ikaw ba nag-facilitate, no? So break time tayo. Then balik tayo ha after ng break. Si Jesus, hindi pa siya pre-incarnation, pre-incarnate. Ibig sabihin, si Jesus as a theophany, yung term doon theophany, kasi si Jesus, hindi naman Jesus siya sa Old Testament. Yung pangalan niya is during sa New Testament, nung pinanganak siya, pinangalanan siyang Jesus. But actually, siya ay nag-exist na sa Old Testament pa lang. Amen? So, si Jesus ay nag-exist na siya since the beginning, bago pa lang nilalang ang mundo, nandyan na si, of course, hindi pangalan na Jesus, kasi pinangalanan si Jesus nung pinanganak, di ba, sa the birth of Jesus, pinangalanan siya ng Diyos, na pangalanan yung Jesus, but siya ay nag-exist na sa Old Testament pa lang. So, ang tawag doon, pre-incarnate. Yung hindi pa siya pinanganak, naging tao, no? Pre-incarnate. So, isulat niyo po, no? Pre-incarnate. Yun po ang tawag sa kanya. Theophany. Theophany ang term doon. Kasi pag hinanap mo, magtinanong mo, si Jesus ba ay nasa Old Testament? Yes. Ba't wala akong mabasa na Jesus sa Old Testament? Hindi pa siya pinangalanan. Ni-reveal siya kasi, Messiah siya eh. Siya yung Messiah na inaantay ng mga Israelita at ng buong sakatauhan, the Savior of the world, Messiah. So, nung dumating siya sa New Testament, nung pinanganak siya, naging tao, pero Diyos na siya, no? Of course, galing sa heaven, God sent sa Genesis 16, pinadala ang kanyang bugtong anak. Then, sa Old Testament, nandiyan na siya, pero hindi pa pangalan niya Jesus. Kaya ano siya as angel of the Lord. Then, so ang tinatawag sa Bible niyan, ang pangalan doon is Theophany, pre-incarnate Jesus. Ibig sabihin, hindi pa siya pinanganak o naging tao. Okay, sa New Testament na ni-reveal. So, yan po, no, Sir Jel, yung sinasabi sa Genesis chapter 18, no? Kasi angel of the Lord yung ano doon, the ways he spoke. So angel of the Lord, makikita si Joshua nung bago siya lalaban sa labanan, may sabi doon commander in chief, pero hindi yun angel lang na simple angel. Sabi doon angel of the Lord. So ibig sabihin si Lord yun, no? So yan po, no, pre-incarnate. Sister Jel. Thank you po. Okay. Yan, thank you po. Sister Zel, sa inyong question. Meron pa po bang nais magtanong? Okay, so kung wala siguro, continue natin, no? Pero Mike, para pag Sige po. pwedeng kung may katanungan after nito, so magtanong lang po kayo. Okay? So yan.
Sige, tuloy po tayo. Okay. So, kanina po, nag-end tayo doon sa mystery. So, alam niyo po kung bakit mahalaga to, itong pinag-aralan natin. Dahil sa pag-interpret natin, sa mismong hawakan natin na passage, no, kung sa Old Testament man yan o sa New Testament, maging aware tayo na itong binasa ko ngayon is symbolic pala to, types pala ito. No? So, shadows. So, mahalaga yon sa pag-interpret natin. Kaya, kailangan nating anuhin ito, kumbaga, unawain ng mabuti para pag ano na natin when we translate or interpret makatulong ito, no? Okay. So mysteries, yan nabanggit ko na kanina, no, ni Apostle Pablo, ni-reveal niya. So hindi pa ni-reveal sa Old Testament but sa New Testament nung si Jesus ni-reveal kay Pablo. So yan po, no, revelation from the mystery of God. Okay. Next po. So puzzles and riddles, yan po, may mga puzzles din o riddles sa ating Bible. At isa yan example diyan. So si Samson, no, pag binasa mo yung Judges 14:12 to 19 at nagbigay siya ng riddle doon sa mga kalaban niya, pinapahulaan niya. At doon din sa Numbers, no, 12:8, yung nagbigay din yung kay Moses, no. So may mga paraan din si Lord na ways na kung saan nadaan niya sa hidden saying, sabi doon, the meaning of which must be discovered. May binibigay siya pero kailangan mo ma-discover yung hidden meaning niya. Okay, so yun pag natawag na puzzle and riddles. Okay, next po. Proverbs. Yan, Proverbs. So picturean niyo lang siguro, no, para makuha niyo kasi pag isulat medyo mahaba siya. Para nandoon na rin po yung mga verses. Okay. So, Proverbs, a short didactic saying embodying a truth. So, kawikaan, no? Sentence briefly and forcibly expressing some practical truth. So, tandaan po natin, no, yung Proverbs, pag binasa natin or may mga times na may mga kawikaan, so may mga tawag doon na practical truth. But may tinatawag doon na hindi siya absolute truth. Pag sinabing absolute, pag pinangako, dapat mangyari. Pag sinabing kawikaan, generalize siya, pwede mong sundin. Pag sinunod mo siya, para conditional siya, no? So, mahalaga din yun. Kasi pag, example natin, sabi doon, train the way the child, matuturuan mo yung bata sa kanyang, maliit pa lang siya, para paglaki niya, maging mabuting bata siya. Amen? So, sabi yun ng kawikaan, of course, ng salita ng Panginoon. Pero kung sinabi mong absolute truth, na kung saan lahat na nagturo sa kanilang anak na maliit pa, lahat din sila paglaki nila, dapat ganon. Kasi yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Pero actually hindi. It's a practical truth na sinabi natin, pag sinunod mo siya, possible na paglaki ng bata, maging masunuring bata, maging mabait na bata. But not all. Amen? Kasi hindi siya absolute. Kasi yung iba, tinuturuan yung mga bata, maliit pa, pinalaki, dinala sa church, tinuruan. Pero paglaki ng bata, may sarili siyang desisyon, nag-iba, no, yung kanyang landas. So parang masabi mo, ba't sinabi ng Bible na pag tinuruan pa maliit pa lang, nung lumaki na siya, nag-iba naman, hindi naman nasunod yung sinabi ng Bible. So hindi po siya absolute truth, no? But karamihan, pag tinuruan mo yung bata maliit pa, usually sa paglaki nila, maging mabuting bata sila. I mean, but not all. Okay? So general siya na practical truth. Then letter N, parables. A short story conveying some truth or lesson by a comparison. Usually ginagamit ni Jesus, no? Very common yung talinghaga pag nagsalita siya. But alam natin na spiritual meaning yung sinasabi niya. Usually kasi pag gumagamit siya ng stories, parables, mas nakaka-capture ito ng mga tao. Yung mga nakikinig sa kanya, actually, yung disipulo niya, naunawaan nila yung sinasabi niya. But para sa mga Pariseo, hindi lang maintindihan. But Jesus is using a parable. Okay, so may isang topic din tayo dyan, paano interpret yung parable. Sa next po, no? Next natin ng mga, susunod natin ng pag-aral. Okay, so Matthew 13:3, di ba gumamit siya ng parable yung pagtanim ng sowing seeds. Okay, so isa yan sa ways ni Lord sa pag-spoke sa atin. Okay. So, sunod po. Voice of words. Yan. Okay. So, voice of words. Kung nag-take note po kayo, no? Voice of words. Audible voice ito na sinasabi mismo ni Lord.
At ito po ay sa Genesis 3, 8, and 9, nung nagsalita siya kay Adan and Eve, di ba? Nung hinahanap niya, an audible voice of God. So, voice of words. Yan po. So, i-take note nyo na lang po, no, mga verses na nandyan po. Then, okay, prophecy. Yan. Isa rin to. So, mayroon din tayong topic nito. How to interpret prophecy. Yan po, no? So, bakit? Dahil isa sa ways or paraan ni Lord sa pangungusap niya, sa pag-reveal niya, paghayag niya, is through prophecy. Sabi dito sa prophecy, to speak under inspiration concerning the present. Sabi doon, foretelling, no? Pag present. Or concerning the future, foretelling. Pag tinabing future, foretelling. Pag sa present, foretelling. That's prophecy. To either proclaim or predict. Amen? So, i-predict ano yung mga ganap in the future. Usually, binibigay sa mga lingkod ng Diyos, no? Pinaprophecy nila yung future. Ba, sila Isaiah, sila Daniel, pinaprophecy nila ano yung kaganapan, no? In the future. Then, ito sa Isra 5:1, no? So, of course, mga example po natin. Ayan po, sa baka pinicturean nyo or nag-take note kayo, may mga supporting verse. Yan po, no? Yung mga verses na yan, pwede nating sa ating study, self-study, pag-aralan po natin. Okay? So yan po, prophecy. That's one way, no? Isang paraan na nangusap si Lord. Then, okay na ba? Nakuha na po? Yan, letter Q, writing, no? Sulat. Sabi dito, to communicate through inscription. Alam niyo po ba nung nagbigay si Lord ng 10 Commandments, no? Di po ba, isinulat niya sa 2 tablets of stone in the finger of God. Wow! Talagang hindi lang siya nagsalita, no, ng voice, but talagang isinulat niya. Sabi po dito sa Exodus 31:18. Okay po. Yan, basa naman ulit tayo. Yan, gusto ko lang po marinig din mga boses niyo para may participation tayo. Amen. Yan, so Exodus 31:18. Kung sino po makapagbukas ng kalang Biblia. Isa rin yan po, no, para at least maano tayo, makapag-open ng ating mga Bible. So kung may nagbasa, pwede nating sundan. Sumunod din tayo, mag-open din po tayo. Amen. Sige po. Sige, Ate Melda. Sige, Tinelda. Yes po. Amen. Exodus 31, chapter 31, verse 18 po. Okay po. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Amen po. Amen. Thank you, Sister Imelda. So yan po, no? Si Yahweh mismo ang sumulat. Amen. The finger of God. Doon sa 2 tablets of stones. No? Yan po yung 10 Commandments, no? Na binigay kay Moses sa Mount Sinai. Yan. Okay. So, finger of God. Then, meron din yan sa sa Daniel. Okay. So, sige po. Yan, naka-take note na po ba? In addition, there are many other factors which lead to conclusion that the interpretation of Scripture is the utmost importance. Kaya napakahalaga yung pag-interpret natin sa Bible. And I hope, no, na sa pag-aaral natin, hindi masayang po yung pag-study natin. Someday, pag in-apply nyo, mismo kayo na magbasa ng mga passages na ma-encounter nyo, Old Testament man yan, sa New Testament, may idea tayo, hindi lang idea, but alam natin yung rules, paano ito ma-interpret ng tama. Okay? So, sabi dito, this fall into 2 main groupings. Yan po, 2 groupings, no? Symbolic group. Okay, so malakihang no, group sa ating mga factors sa pag-interpret natin. Symbolic group, this includes areas such as interpretation of names, significance of numbers, and all other symbols used in the Bible. Yan, so take note po, no? Mahalaga itong symbolic group. Kasi usually, pag symbols, doon tayo mismong na medyo nahirapan mag-interpret. Kasi pag literal, alam natin, ay ito yung ibig sabihin. Pero pag once mga symbol, yun medyo kailangan natin ng mga Bible help, no? Concordance or makuha natin yung anong ibig sabihin noon, yung symbol na yon. Okay? So symbols, significance, numbers, and all other symbols used in the Bible. Okay, malakas sa sunod po ng ating mga pag-aaral,
titingnan natin yung mga symbols na yon, paano natin siya i-interpret. Okay? Then, R. Then, next po, figures of speech group. Kanina, symbolic group. Ngayon naman, figures of speech group. Included here are metaphors, similes, hyperbole, idioms, and others. Yan. So, di ba pag nakarinig ka ng nagsalita si Jesus na using mga hyperbolic, no? Or mga metaphor, si Apostol Pablo, pag gumamit siya ng metaphor, pag sinabi niya, ang church, you are God's body of Christ, gumagamit siya ng metaphor, you are our body, yung church, no? You are God's building. Sinasabi niya, you are God's building, you are body. So gumagamit siya ng metaphor, okay? So yung mga metaphor, pag-aralan din natin yan kung pagbasa na natin sa mga figures of speech later on, no, sa ating topic. So okay, mag-alala kasi yung mga verses natin, mga passages na ating basahin, gagamitin natin ito, no? Okay. Pabalik daw, Brother Mike, baka may nag-take note, no? So sige lang po. Dandahanin natin para at least ang mahalaga nakuha nyo. Kahit hindi naman natin matapos kaagad lahat, mahalaga is nakuha nyo yung ating mga pinag-aralan. Yan. So, mahalaga po ito, no? Lalo na pag figures of speech. Kasi maraming literary genre, no? Yun nga, sabi ko sa inyo, metaphor, hyperbole, ganun, simile. Kukuha po tayo ng mga example niyan sa Bible at makita nyo doon na pag binasa mo, mayroon palang ibig sabihin nito. Ito pala yung interpretasyon nito. So, yan po, no? Kaya pag-aralan natin yan. Kasunod. Okay? Nakuha na ba? Yan, baka nag-take note po yung iba may nag-message na pakibalik daw po. Yung letter Q, ayan, Pastor, napasok na. Okay na po. Salamat. Thank you. Sige po. Mahalaga may ano kayo para pag meron tayong mga notes. Yan po. So, kanina, no, symbolic, then figures of speech. Pag-aralan po natin yan, paano yung interpret yung mga nababasa natin, no, mga figure speech. So yun, mga metaphor, simile, hyperbole, so pag-aralan po natin. Okay, so what qualifications are needed for the effective interpretation of the scripture? So ito po, mga qualifications. So hindi naman ibig sabihin na kailangan natapos ko pasa ng Bible para ako marunong mag-interpret. So mahalaga lang po ito sa basa sa atin. There are several general qualifications for the interpreter. So tayo po yun, no? Sinabing interpreter. Including being a true believer. Yun. So kung nagtanong ka ngayon, Pastor, pwede ba ako dyan sa pag-aaral ng hermeneutics? Kaya ko bang interpret yung Bible? If you are a true believer, kung naniwala ka kay Kristo bilang Panginoon at sarita pagligtas, may Holy Spirit na naansay ngayon. So, isa yun. Kasi pag wala kang Jesus sa buhay, walang Holy Spirit, hindi natin maunawaan yung spiritual things. Kaya mahalaga yun. So, I believe lahat naman tayo na tumanggap na sa Panginoong Hesus and we are a believer of Christ. Then, next po, so true believer, no? Isa yun sa mahalaga, no? Living in submission to the Holy Spirit. So, ibig sabihin, believer na ako ngayon, tinanggap ko na si Kristo, ano po ba yung dapat kong gawin? So, kailangan mag-submit tayo sa kalooban ng Banal na Espiritu. Mamumuhay tayo. Kasi mahalaga yun. Kasi pag-aral natin, kahit meron kang head knowledge, pag yung Holy Spirit, the Spirit of God, kasi word niya ito eh, kailangan natin mag-submit palagi sa kanyang kalooban in order for us na maging accurate yung ating interpretation. Kasi once na ginamit mo yung head knowledge mo dahil alam mo na lahat yung rules, Lord, di na kita kailangan. Alam ko na yung rules na pag-aralan ko ng principle. Hindi po yon. So makakatulong lang sa atin actually itong mga principles, but the main is the Holy Spirit. Kailangan mag-submit tayo. Lord, although may rules ako na alam, mayroong principles, na pag-aralan ko hermeneutics, but Lord, mag-submit pa rin ako sa iyo dahil apart from you, I can do nothing. Amen? That's spiritual things to pag-aralan natin. Word of God. No? Okay, so yan po. Mag-submit tayo. Then, next po, having a passionate heart toward the Word. So yan, pag may passion ka talaga, yung puso mo, gusto mong matuto. Alam yan ni Lord eh. Open, maging honest tayo, Lord. Ito yung desire ko, Lord.
gusto kong matuto sa iyong salita, gusto kitang makilala. So nakikita ng Lord yung passion mo, no? Yung passionate heart. Kaya mahalaga yan. Para yung interpretation mo is, kasi pwede namang mag-aral lang ako para sisikat ako sa iba, no? Para mas magaling ako sa iba. Hindi po yun yung ating purpose. Nag-aral tayo para magamit natin ito sa ating pang-araw na pamumuhay. Kung nagtuturo tayo, maituro natin sa kanila ng tama. At hindi lang yun, mas lalo natin makilala si Lord sa tamang paraan. No? Kasi pwede naman kasi natin basahin ang Bible, alam natin na si Lord makikilala sa Bible, but hindi tamang paraan. Sabi nga nung napag-aral natin last time, yung supernatural power ng word, hindi siya mag-effect. Amen? Kung mali yung interpretation natin kasi, hindi pala yung ibig sabihin ng word ni Lord. Okay? So mahalaga po yun. May passionate heart tayo toward the word. Kaya hindi magtapos dito. Kaya pag after ng ating hermeneutics, pag may time ka, devotion, pagbasa ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng pagpalit, no, yung ating communication sa Panginoon, yung ating relasyon sa Kanya. Amen? So mahalaga po yun. Then, next po, having a renewed mind. Mahalaga din yun, yung isip natin sa Romans 12:2, no? Renew your mind. Kasi mahalaga po ito, yung ating soul kasi is mind, will, and emotion, intellect. Kailangan hindi lang heart, but kailangan yung mind natin. Amen? So, maraming dapat babaguhin tayo sa mind natin kung tayo gustong makuha natin yung accurate na interpretation ng ating Bible. So, Pastor, hindi na, close na tong mind ko. Hindi po. Maging open tayo sa katotohanan, no? We learn a lesson. Okay lang po. Basta mahalaga matutunan ko yung tamang interpretasyon. Okay. So, having a renewed mind. Then, next po, having a spirit of faith. Yan po, no? Kailangan may faith din dito kasi mahalaga ito. Pagbasa mo ng Bible, may mga babasahin ka dyan na kailangan ng faith. Maniwala ka na talagang nangyari ito, talagang sinabi ng Diyos. Kasi may mga bagay na in the spiritual realm na kailangan by faith. Kahit di mo nakikita, naniniwala ka na ang mundo ay create ng Word of God lang. Amen? The Lord speak, or God spoke. And na-create, no, yung mundo during creation. Ganun siya ka-powerful. Kaya it takes faith na manampalataya tayo doon. Amen? Kaya may mga nag-question nga yung introduction natin sa hermeneutics, no? Maraming, kahit mga liberal Christians, may kine-question nila yung mga pangyayari na medyo mahirap paniwalaan. But pag si Lord ang nagsabi, talagang walang imposible. Amen? Kahit mga pa yan, kababalaghan, hiwaga, kaya niya gawin. Because He is the God of miracles. Kaya pag sinabi ng milagro siya, nagpakain ng 5,000 men, kaya niyang gawin yun. Amen? Pag pina-stop niya yung storm, pinakalma niya, kaya niyang gawin yun. Amen? Okay. Then, being a person of prayer and meditation. So mahalaga din po, no, yung prayer life natin. Kasi yung prayer and word, go hand in hand po yun, no? So may prayer tayo, communication natin, relasyon sa Panginoon, then the Word of God. Okay, so mahalaga din po yon. Okay, sa Acts 6:4 and Psalms 1:2. Then next po, accepting the concept of total inspiration of the Scripture. Kaya yung pinag-aralan po natin yung plenary verbal, mahalaga yon na talagang tinanggap mo na yung babasahin ko ngayon is the Word of God. Kasi kung may doubt ka doon, maka-apekto yon sa pag-interpret mo sa Bible. May mga bagay ka dyan na hindi mo paniniwalaan, no? Kaya buong loob natin by faith na itong mga sinasabi sa Biblia is inspired by God. This is a word of God. Amen? So by faith. Then i-accept natin kung anong sinasabi doon. Totally. Being diligent in the work and understanding. Yung 2 Timothy 2:15, yung pag-aralan din natin last time. Be diligent. Work hard. Kasi hindi lang po, sabi ko kanina, yung binanggit natin yung mga errors, kasi pwedeng sabihin, okay naman mag-pray ako, correct na interpretation ko. Pero once you are diligent, talagang binasa mo yung salita ng Panginoon at gusto mong matuto, you want to learn, nagbigay ka ng oras talaga, sacrifice, it will, mag-resulta ito ng mabuti, no? At sabi doon, diligent tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun po ang sabi sa 2 Timothy. And kayo po, no? Yung ganito, yung time nyo ngayon, dapat marami na kayong nagagawa or saan, iba natutulog na, iba may mga trabaho, no? But you give time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon because you believe na
by hard work, by diligent, may resulta ito. Amen? So, lalo na pag natuturo na tayo sa ating mga grupo, magagamit mo yung mga natutunan mo. So, I'm part of that, no? Sa mga nag-mentor sa akin, nagagamit ko yung kanilang mga itinuro sa amin. So, mahalaga po yon. Be diligent sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Sabi doon, rightly dividing the Word of God. Okay? So, next po. Some more specific qualifications include the following. Okay, number 1, an effective interpreter must have a high level of reverence and respect toward the Word of God. So, alam natin, this is the Word of God. Hindi ito sulat lang ng tao, no? Na kung saan, gaya sa mga libro na binabasa natin. But this is the Word of God. Kaya may reverence tayo, no? Pag nagbasa tayo ng Bible, Lord, talagang binibigay natin sa Kanya yung glory, worship natin siya with reverence, high level yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya usually sa preaching, no, sa pulpit, hindi lang ito basta na parang gawin lang natin na parang simply, but with honor, with respect, because this is the Word of God. Amen. So ganyan din sa atin, no, pag nag-share tayo, inaano natin, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nandoon yung reverence kasi alam natin kung our God is holy, our God is sovereign, kataas-taas ang Diyos na nagsalita nito at ito yung salita na babasahin ko ngayon, the Word of God. Kaya nandoon yung respect. Amen? Okay, and reverence. Then, an effective interpreter. So, effective ito, no? Para maging effective tayo na interpreter ng salita ng Panginoon. Must be humble before the Word of God. Yan. So, James 1:21. So, napakahalaga din. Nagpapasakop tayo. Nagpapakumbaba tayo. Na Lord, kailangan ko ang wisdom mo. Hindi kaya ng aking sariling kaalaman, wisdom, ang salita mo, nagpapasakop tayo palagi sa Kanya. Amen? So mahalaga po yun sa pagbabasa natin ng Bible. Kasi hindi po pwedeng sabihin natin na dahil marami na akong alam, nabasa ko ng buong Bible, kaya kayang-kaya ko na. Amen? So always, balik tayo palagi. Lord, kahit marami na akong knowledge, but Lord, hindi pa rin kaya pag wala ka. Amen? So, nagpapasakop tayo, nagpakumbaba tayo palagi sa ating Diyos. Then, next po, an effective interpreter must be intellectually honest with the Word of God. So, intellectually honest with the Word of God. Amen? So, hindi natin pwedeng i-compromise yung Word, but alam natin, no, na honest tayo doon sa salita ng Panginoon. This is the accurate interpretation of the Word of God. Yan po, no? So, bilang effective interpreter. Next, an effective interpreter must recognize the relationship of the Old Testament to the New Testament. Kaya, mahalaga din po, no? Na, kasi may narinig din po ako, no, sa aming pag nag-sharing. Sabi nga, New Testament believers na tayo, dapat New Testament na lang tayo. Hindi po. Kailangan Old and New pa rin yung babasahin natin. Of course, more on New tayo dahil New Covenant, but napakahalaga pa rin ng Old Testament. Of course, ano yan, magkasama, Old and New. Okay? So, huwag natin ihiwalay. Old and New, babasahin natin, pag-aralan. What is the relationship of the Old Testament to the New Testament? That serve as an important foundation to the biblical hermeneutics. Yun. So, anong kahalagahan daw ng Old sa New? The Old Testament scriptures serve as the foundation. Yan po, i-write niyo po yung ating blank. Foundation upon which New Testament believers built. Amen. Ibig sabihin, itong Old Testament na mga books ay napakahalaga dahil ito yung pundasyon kung saan yung New Testament believers. Kasi po, tandaan po natin yung early church, wala pa po silang buong Bible na Old and New. Ang hawak pa lang nila is Old Testament. Kasi po nabuo yung ating New Testament during that time, no, yung last book written is the book of Revelation. I think AD 90, no, yung last book na written. So, ibig sabihin before, ang gamit nila is Old Testament. Kaya napakahalaga, no, even yung ating mga new believers sa early church. Then, next po, the Old Testament was the Bible of the early church. Yan, yun po ang hawak nila nung time na yun. Wala pa silang New Testament kasi isusulat pa lang, no? Sinusulat pa lang. Okay. Then, the early apostles promoted the scripture of the Old Testament.
Okay, so yung mga apostle, no, pinopromote nila kasi usually nagko-quote sila doon sa actually sa Old Testament pag nagsalita. Gaya ng binasa natin kanina kay Peter, kinote niya kay Prophet Joel, yung Joel 2:28. So, next po, they gave themselves to the word. Yan, Acts 6:4. They acknowledge the authority of the word. Acts 15:15-8. Then, Kuya Mike, pabalik daw po, sabi ni Ate Teresa. Yan. Saan po? Yung sa kanina, no? Baka hindi niya nakuha po. Ay, sa number 10. Yan, okay. So yan po, no? Sa Old Testament, pundasyon, then the Bible of the early church. Okay na po? Pastor, medyo maano na siya, masyado na siyang natakpan. Mamaya na lang po, i-ask ko na lang po. Sige po, okay yan. Okay. So, napicturean po yan, Sister Teresa, i-ano po sa group or pwede so i-direct na lang no, kay Ate Sister Teresa. Opo. Okay po, thank you. Yan, so sabi dito, they acknowledge the authority of the word, they stress the value of the word in assisting the people of God in fulfilling destiny. So, napakahalaga po no yung Old Testament kasi ito yung mga actually yung mga na-reveal, sabi ko nga yung mga shadow or shadowing is nasa Old Testament. Then yung revelation or substance or reality ang nasa New Testament. So mahalaga both, no, Old and New. So yung Old Testament pinapahalagaan. Then kasi all scripture, sabi doon sa 2 Timothy kanina, binasa natin 3:15, all scripture is inspired by God. So Old and New. Okay? Next po. The Old Testament scriptures were written for the New Testament believers. Yan. So, of course, yun ang basis natin. Kung wala pa yung New Testament, Old Testament ang kanilang ginagamit. Then, they were written for our learning. Yan po, Romans 15:4. Kaya once na nagbasa tayo ng Old Testament, sa mga Old Testament na mga tao, names, mga kanilang story, nakakakuha tayo ng lesson. Ne? So, mga principles na gagamit natin. But sa atin ngayon sa New Testament, yung sulat ni Apostol Pablo sa church, yun talaga yung direct sa atin, no? So yung mga sa Old Testament kasi usually Israelites ang pinapaabutan ni Lord ng kanyang salita. But the lesson, the principles nagagamit natin. Amen? So yung lesson ni David, anong natutunan natin sa buhay niya? Okay, so they were written to be an example for the people of faith at the end of the age. So example, yung mga nakukuha natin. So for our learning, example natin, kaya pag nagbasa tayo sa Old Testament, marami tayong natutunan. Di po ba? Kailangan natin yon. Okay. So sige po, kung nag-take note kayo. 1 Corinthians 10:6, no? At Romans 15:4. Sabi doon na yung basahin lang po natin habang nag-take note kayo. Romans 15:4. Sino pong pwede magbasa dyan? Romans 15:4. Sige po, habang nag-take note po si... Amen po. Ako na po. Sige po. Okay. Sister Lovelyn? Amen. So, ayun po. Romans 15:4, sabi niya dito, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen po. Amen. Thank you, Sister Lovelyn. So yun po, no? Everything was written. Sabi doon, nakasulat in the past. So, ibig sabihin niya sa Old Testament was written to teach us yun. Okay? So sige po, next, Brother Mike. The Old Testament and New Testament reflect God's method of revelation. First, the natural, then the spiritual. So malaga po ito, no? Pag nagbasa din tayo sa mga passages in the Bible, there's a natural, then spiritual na meaning niya, no? At makikita natin dito, no, sa 1 Corinthians 15:46, Romans 1:20. At ibig sabihin, nagmanifest muna sa natural, then sa spiritual. Kaya pag binasa natin siya, maging aware tayo doon sa mga passages. Okay. So next po. So sa after nito po, mapag-aralan natin kung ano ibig sabihin. Sabi ito, as God has unfolded His purposes throughout the history or throughout history,
he seems to have followed the principle of the natural preceding and foreshadowing the spiritual. Amen? So, napansin niyo po, may mga examples yan na dati sa temple sila mag-worship, sa temple sila mag-sacrifice. Then, nung dumating si Jesus, sa kanya na tayo nag-worship, no? So, may mga pagbabago, but it starts with natural, then going to spiritual. Ang tawag ng foreshadowing, no? God has used the natural things of creation to teach us of spiritual things. Yan. So, ano yung mga nakikita natin dito sa natural? Tinuturuan tayo ng Panginoon. Kasi kung ituturo ni Lord yung heavenly things, hindi natin maunawaan. But ano yung nandito sa natural, yun ang ginagamit niya ng mga example, tinuturo sa atin para maunawaan natin yung pinapahayag niya sa atin na revelasyon. He has used visual means, things clearly seen, to help us understood spiritual realities, things not seen. So dahil hindi natin nakakita yung mga spiritual na bagay, unseen, so dito po yung nakikita natin visually, ginagamit ito na upang maunawaan natin. Kaya ganun si Lord, no, mag-communicate sa atin. Imagine mo yung God, Spirit, paano natin siya maunawaan kung spiritual things lahat yung sasabihin niya na walang natural. So, ganyan po, no, yung principle. Natural, then may meaning sa spiritual. Okay. Nakuha na po. So, ilagay nyo lang po yung verses. Hindi natin basahin, no? At pantay sa time. Pero yan po, may mga verses po dyan. At isulat nyo po. Okay? Yan. Kasi itong mga natural and spiritual, dito natin ma-differentiate, no? Pag binasa mo isang passage, in a natural way, may sinasabi ang Panginoon. But pag tinignan mo may ni-reveal siya on the spiritual way, mas maunawaan mo yung spiritual way, spiritual things na sinasabi ng Panginoon dahil sinabi niya una sa natural. Maunawaan na natin. Amen? Kaya ganun po isa sa paraan na mas maunawaan natin yung mga spiritual things na gusto niyang sabihin ay parating sa atin. Okay? Then next po. Yan, okay na. The Old Testament dealings of God reflect that what is seen or the natural expression of God's plan. So yan po, no, natural, yung blank doon. The New Testament reflects the spiritual, that to which the natural pointed. Kaya ganun kahalaga yung Old Testament. Kasi doon sinasabi ni Lord yung mga natural bago niya i-reveal yung spiritual. Amen? So, nakuha mo na ito sa natural na, halimbawa, kailangan nila mag-sacrifice ng animals for their sin. Then, pag dumating si Jesus na reveal, then siya na yung nag-offer as a lamb of God who takes away the sins of the sin of the world. Mas maunawaan mo ito dahil actually sa natural ginagawa na ng mga Israelita ito o sa mga tao, no, na nag-sacrifice sila. So pagdating ngayon sa spiritual, mas madali mo nang maunawaan dahil nakikita ito yung ginagawa, no. Then ito ngayon pagpaliwanag sa spiritual, mas naunawaan natin. So more on sa Old Testament, foundation, natural, then sa New Testament is a revelation or spiritual things ni-reveal sa atin. Then the Old Testament priests served the copy and shadow of the heavenly things. So yung example yan, no, sa Hebrews 8:5 na itong mga Old Testament priests, itong mga pare sa Old Testament, sa matandang tipan, na kung saan copy lang sila actually shadow of the heavenly things. Dahil ngayon po, ang ating priest, actually ating great high priest is Jesus. Okay? So, sila yung Old Testament as copy and shadow. Ngayon, ang reality na si Jesus yung ating great high priest. Okay? So, isa example yan po, nung natural to spiritual. So, kailangan yung old, hindi lang new. Okay? So, yun, kung may nagsabi sa atin na, kailangan pa, Pastor, yung old, new believers na tayo, new covenant? Yes, kailangan pa rin natin yung old. Okay? But of course, more on New Testament tayo dahil ito yung kapahayagan na sa atin. Ni-reveal na si Jesus sa atin. Okay? Then next po, Hebrews 9:1-28 speak of the first covenant
the Old Testament tabernacle with its priesthood and its sacrifice as being symbolic. Yan, so, yan po, no? Book of Hebrews na to, nasa New Testament tayo, pero binabanggit nila yung Old Testament, kino-compare dito sa New Testament. Sabi doon, yung priesthood daw, yung sacrifices being symbolic, yung mga ginagawa nila, may pari, may offering ng animals doon sa temple. Sabi doon, unable to cleanse the conscience. Pero po dahil shadow sila, symbolic, ibig sabihin yung ginagawa nila, patuloy ito nila ginagawa, but actually, hindi ito totally na makapag-cleanse sa kasalanan ng tao. Halimbawa, nag-offer sila ng mga hayop. But when Jesus came, in-offer niya ang kanyang buhay, He died on the cross, shed His own blood, yun ang makapag-cleanse ng ating kasalanan, si Jesus. Ibig sabihin, yung offering nila dati, ino-honor ni Lord. But yung dumating si Jesus, ito talaga yung makapag-save sa atin. Kaya foreshadow, tumitingin sila, nanampalataya sila sa Messiah na paparating. So yun po yung kanilang faith. Believing on the Savior na mag-save sa kanila. So kaya ginagawa nila yon foreshadowing, no? Yung ginagawa po sa Old Testament. And the copies of true, it speaks of the new covenant which came in Christ as being a greater, more perfect, and able to purge the conscience, sa verse 14. So binasa po natin Hebrews 9. Pag binasa mo po yung buong chapter, may kita mo doon yung comparison. There's an Old Testament, a shadow, a copy. Then dito pagdating ni Kristo, ito na yung sabi doon, a better covenant, a greater covenant. Bakit? Dahil may kino-compare doon sa old. Ang sa new ngayon is si Jesus. So sa pag-interpret natin sa Bible, mahalaga din ito. Itong mga copies, shadows, types, no, sa pag-interpret natin. So maging aware tayo doon. Okay? So makatulong ito sa atin, malaki, no? Lalo na sa pag-interpret natin pagdating sa mga symbols, types, models, examples. So yan po, binigyan tayo ng example na kung saan yung old, mahalaga, dahil dito yung natural, then sa new, dito yung spiritual things, inihayag sa atin ng Panginoon. So mas maunawaan natin pag both mo, pinapahalagahan, old and new. May mga sinasabi sa New Testament na kung saan kailangan mong balikan sa old. Halimbawa, prophecy. Sino ba nag-prophesy nito? Si Daniel or si Isaiah. Babalikan mo siya ngayon doon sa Old Testament. So, they are connected. Kaya nga ang Bible natin has unity. Amen? So, mahalaga po. So, New Covenant, Old and New Covenant. Then, next po. Hebrews 10, kanina Hebrews 9. Dito naman sa Hebrews 10, pag binasa po natin, it speaks of the Old Testament law, a shadow of good things to come, as opposed to the very image. So, ito po, no, pag binasa natin itong buong book ng Hebrew, mahalaga po ito dahil dito natin ngayon makikita ang kahalagahan ng pagdating ni Jesus Christ. Na kung saan sa old pala, ang ginagawa nila, they are looking sa pagdating ni Jesus na ito yung katuparan talaga sa lahat ng kanilang ginagawa. So ngayon mapalad tayo dahil si Jesus dumating na sa bawat sa atin. Amen? So nandito tayo ngayon sa better covenant, greater covenant, dahil si Jesus ang substance ng shadow sa Old Testament. Meron tayo ngayon. Wow, so mapalad tayo mga kapatid. Actually, we are in the new covenant. Dahil naranasan natin ang reality, no, ng mga ginagawa nila in the Old Testament. The shadow only. Tayo ay substance of the reality, which is Jesus Christ na na-reveal sa atin. Then, next po. Yan po. So makita nyo lang, no, may comparison dyan. Yung Old Covenant, ito yung Old Testament. New Covenant, ito yung New Testament. So sa Old Covenant ng Panginoon, more on natural, no? Sa New Covenant, spiritual. Then sa Old Covenant, flesh. Sa New Covenant, spirit. Then sa Old Covenant, shadow. Then sa New Covenant, image. Then sa Old Covenant, figures. Then sa New Covenant, true. So mga figures lang doon inihayag, but dito sa New Testament, yung true na inihayag na. Okay. Visible sa Old Covenant, seen. Kaya nga natural, nakikita mismo, naranasan nila, ginagawa nila sa Old Testament, sa Old Covenant. Then sa New Covenant, invisible, unseen.
Okay, so yan po ang katuparan, no, sa spiritual things. Then sabi sa Old Covenant, made with hands. Sa New Covenant, not made with hands. Amen. So ibig sabihin, nung si Jesus na pumasok sa mga pare kasi papasok sila sa temple. But si Jesus, nung namatay siya, sinid niya yung blood. Hindi lang siya sa temple pumasok na natural, but to the heavenly. Amen. So, ibig sabihin, greater covenant yung mayroon tayo ngayon kay Jesus. Better covenant. Patterns, makikita natin ng mga patterns, but sa New Covenant, heavenly things. Yan. So, original yon sa heavenly things. Observe by sight, then sa New Covenant, observe by faith. Then, Old Covenant, temporal, New Covenant, eternal. Yan. Okay, so, yan po, no, example. Sa Hebrews 10 po yan, no, matagpuan. So, makita kaagad natin dyan, nga, no, mahalaga pala ang both covenant, but the New Covenant is greater and better. Amen. Wherein ito ay naka-found kay Jesus. Okay. So, kaya pa ba ng time natin? Or may katanungan? Diyan muna tayo, then patuloy tayo kung walang katanungan. Meron po ba? Gusto niyo iklaro? I-clear natin sa pag-aaral po natin sa gabing ito? Okay po? Nakuha niyo po yung ano natin, yung